So, tinatawagan ko na po ang bawat isa. Ayan, yung mga nasa likod. Punta na po tayo dito sa harapan sapagkat tayo po'y magsisimula na sa ating gawain. Okay? Amen. Praise God. So, inaanyahan ko na po kayo tumayo ang bawat isa sa ating gawain. Okay? Sige, kamustahin po natin ang ating mga kapatid, ating silang kamayan. Check natin kung malamig yung mga kamay nila sa dahil sa panahon. Ayan. Sila ay ating ngitian at kamustahin. Sabihin natin na masaya tayo nakita sila na sumasamba sa ating Panginoon. Ayan. Let's go! Ihanda natin ang ating puso. Ayan. Sa ating pananambahan. Patuloy natin damhin ang presensya ng Diyos sa oras na ito. Tayo dumako sa panalangin. Tayo lumapit sa ating Diyos. Tayo magpasalamat sa Kanya sa mga bagay na ating naranasan, sa mga bagay na tayo nagtagumpay dahil sa pagsama ng Diyos sa atin. Aming Panginoon, salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat po, Diyos, dahil presko po yung panahon. Lord the Lord, maraming masarap gawin sa mga ganitong panahon kung saan maaari kami makapagpahinga. Ngunit mas mainam na kami magpahinga sa iyong presensya, O Diyos. Na patuloy po naming maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan sa oras na ito ay patuloy po namin may pahayag ang aming pag-ibig sa iyo ng sama-sama. Nakasama po namin ang aming mga kapatid na minamahal. Kung saan masarap din po magpuri na may mga kasama. Masarap din po magtaas ng kamay. Kung saan may mga taong kasama nagmamahal din po, Panginoon, sa iyo, Diyos. Kaya sa oras na to, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang aming mga puso. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa mga bagay na naging laman ng aming puso at isipan. Salamat, O Diyos, dahil sa oras na to, sa munting lugar na to, Panginoon, ikay amin natagpuan. Salamat po, Diyos, dahil kahit simple lang, kahit kami nakakaramdam ng mga bagay na naranasan po namin nung mga nakaraan. Ngunit sa oras na to, gusto po namin lumapit sa iyo sapagkat naniniwala po kami na sa iyo po namin matatagpuan ng kapayapaan na hindi tulad na binibigay ng mundo, O Diyos. Kaya salamat po, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, sa mga papuring aming sasambitin, sa bawat pagtaas ng aming kamay, ay kasama po, Panginoon, ng aming puso sa iyo nagmamahal. Panginoon, natutunan po namin ito sapagkat ikaw ang unang umibig, Panginoon, sa amin.
manatili sa presensya ng ating Diyos. Patuloy natin siyasatin ang ating sarili. Hallelujah, Jesus. Ikaw, aming Diyos. Habang hindi karapat-dapat, wagas mong pagsinta. Bang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagukulan na wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sumdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumdulang biyaya mo. Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kaluwalhatian. Salamat sa sumdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumdulang biyaya mo. Salamat sa sumdulang biyaya mo. Hallelujah, Jesus. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon. Tayo magpasiyasat sa Kanya. Aming Diyos, nang dahil sa iyong sakripisyo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng kalayaan na lumapit sa iyo, Panginoon Diyos. Napatawad ang aming mga kasalanan. Nagkaroon kami, Panginoon Diyos, na bagong pangalan
kami naging iyong mga anak, O Diyos, nang simulan kami nagsumampalataya po, Panginoon, sa iyo. Kaya po, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan at sa simbolo ng iyong dugo, Panginoon Diyos, patuloy po namin alalahanin ang kagilagilalas mong kabutihan, ang pag-ibig mong ipanamalas sa amin nung umpisa po, Panginoon Diyos, na kahit kami hindi karapat-dapat, Panginoon Diyos, kami tinignan mo na may pag-ibig, na may pag-asa, Panginoon Diyos. Kaya po, Panginoon, kung may nakikita ka po, Panginoon, na sa amin ay karumihan, gusto po namin na ito'y maalis, patuloy na maranasan ang kalayaan na iyong binigay, Panginoon, sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa sakdula mong biyaya, Panginoon, sa amin. At patuloy po namin tatanawin ang iyong kabutihan na sa amin ay nagpalaya. Hallelujah, Jesus. Sabi sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Taas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoong Jesus. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus mampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpira-piraso. Pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na hinihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin. Matapos maghapunan, dumapot din siya ng kopa at sinabi, taas po natin ang kopa na simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Inumin po natin ang patas ng ubat sa simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. At habang hawak po natin ng baso, tayo magpasalamat sa ating Diyos. Salamat, Panginoon, nang dahil sa iyong sakripisyo, Panginoon, kami naging malaya, Panginoon. Kami po'y nalinis, O Diyos. Kami ginawa mo, Panginoon, mga anak, O God. Salamat po, Panginoon, dahil sa pagkakataong ito. Panginoon, malaya po kami makapagpuri. Malaya po kami makapagtaas ng kamay, Panginoon Diyos. Sapagkat Ikaw ang Diyos na aming mananagumpay. Ikaw ang Diyos na sa amin ay tumubos po, Panginoon, at bigay sa amin na pagkakataon na maranasan ang iyong presensya, O Diyos. Kaya pa, Panginoon, sa pagkakataong ito, na ayaw po naming masayang. Gusto po namin na bawat salita, na bawat pagtaas ng aming kamay, Panginoon Diyos, ay maging mabangong samyo na pagpupuri, na pagsamba po, Panginoon, sa iyo. Ayaw po namin na mawala ng halaga, O Diyos, ang oras na ito, sapagkat ang oras na ito ay sa iyo, ang araw na ito ay sa iyo, Panginoon Diyos, ang buhay namin, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. Kaya marapat, Panginoon, na ialay po namin ito bilang handog na banal at kalugod-lugod po, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Yun po yung nais po pagsamba at karapat-dapat po, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa ipong lahat ng papurit, pagsabat, pagdakila sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Sa lahat may magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Salabat break. Yan, di kasi tayo nag-ready tayo sa sa pag-worship natin na na malupit. Yan. Yan, kasi yung yung lamig ng panahon dapat talunin ng init na pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. 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 Kung nilalamig ka ngayon, dapat talunin natin yan ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Yan.
Sabi sa salita ng Diyos sa Hebreo chapter 12, verse 1 to 2. Sabi dito, kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang sa katapusan dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Ano ibig sabihin nito? Ang Diyos na sinasamba natin ngayon ay matagumpay. Amen. Sa kabila ng mga dinanas niyang pagsubok at mga balakid, napagtagumpayan niya tayong iligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, sa mga dinadanas natin ngayon, yung lamig, yung ulan, naririnig natin na pumapatak sa ating bubong, na wag na lang kayo kapagsiba kasi ayan na, pumapatak na yung ulan, no? Yan, pero nagtagumpay tayo dahil binigyan tayo ng Diyos sa pag-ibig sa Kanya. Ayan. Kaya sa oras na to, huwag tayong mahiya. Alisin natin yung mga balakid na pumipigil sa atin na magpuri sa ating Panginoon. Kaya patuloy natin ihayag ang ating pag-ibig at pagpupuri sa ating Diyos. Ayan. Okay. Sige. Dahil baka tawag doon. Sabi doon, alisin natin yung mga balakid. Sige, inat-inat nga muna tayo. Okay, baka kasi dahil sa lamig. Ayaw, baka pag nagpuri tayo sa Kanya, bila tayong pinulikat, di ba? Bigla ka mapaupo kasi pinulikat tayo, di ba? Ayan, sige, inat-inat tayo, taas natin ang kamay natin. Ayan, natin ang ating mga kamay. Ayan, natin ating mga tuhod. Ayan, sa pagtalon sa ating Diyos. Kaya pa ba tumalon sa ating Panginoon? Ayan, tignan natin ha. Baka kasi tawag doon, namamanhid dahil sa lamig. Or hindi pa na-stretch dahil nakabaluktot sa kumot. Yan. Okay, sige, simulan natin to ng mabagal muna. Okay, sabayan niyo ako. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Damihin natin. Pag-ibig mo'y tunay.
Praise God. Ayan, sa ating pagpapatuloy. Ayan, pahinga muna natin ang ating mga katawan. Ayan, patuloy nating damhin ang init ng pag-ibig ng Diyos sa oras na ito. Salamat Panginoon Diyos dahil Ikaw ay po na sa aming kalagitnaan at malayang kumikilos sa iyong mga anak sa oras na ito. Pinupuno po kami ng pag-ibig, pinupuno mo po kami ng kagalakan, at na pagpupursiging sumamba at magpuri sa iyo. Kaya sa oras na Panginoon, gusto po namin na maging bukas ang aming puso, maging sensitive ang aming pandinig, kung saan maaari po namin madinig ang iyong pangungusap sa amin. Maging malinaw sa amin yung nabing dapat po namin gawin sa oras na ito. Napakarami niyo na pong ginawa, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, kung sa kami nagkasakit, kami iyong pinagaling. Kami nalungkot, ngunit kami iyong pinagalak, O Diyos. Kami nagutom, ngunit kami iyong binigyan, O Diyos. Kami may po'y naghanap, ngunit ikaw po ang aming natagpuan, kaya O Diyos, gusto po namin na sa buhay po namin bilang isang anak mo, bilang isang Kristiyano, O God. Gusto po namin masulit yung bawat sandali na narito po kami, Panginoon, sa lugar kung saan malaya po kami sumamba. Masulit po namin yung bawat sandali na hindi kami papayag, Panginoon Diyos, na hindi po namin maranasan ang iyong presensya. Panginoon, ito yung pagkakataon po namin para itaas po namin ang aming mga kamay. Kung ito ang susi para maranasan po namin ang iyong presensya, maging bukas ang aming isip, maging malaya ang aming puso, magpahayag sa iyo. Pwede ba mga kapatid, taas natin ating mga kamay? Hallelujah. Sabihin natin, Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Sabihin mo sa Panginoong Jesus, Oh Jesus, Ikaw lamang buhay ko. Na Ikaw ay sapat, Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, Ikaw lamang. Kayo lamang. Sa'yo lamang,
Panginoong Hesus, sa kabila ng napakatinding sugat at hakdi, at ang mga mata niyang tanging mapalad, na tanging walang latay, Panginoon, dala mo ang krus sa mainit na daan. Tanaw mo ang mga taong kailangan ng kaligtasan. At ikaw, Jesus, ang tanging at nag-iisang nakagapi sa kamatayan. Sino makapaghiwalay sa amin sa iyong pag-ibig? Ang kaguluhan na nangyari ngayon sa panahon natin ngayon, ang kapighatian na nararanasan din natin araw-araw, ang pag-uusig na sa kabila ng ating pagiging Kristiyano, hindi ito nakikita ng ibang tao. Ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, ay nagtatapat sa Kanya. Ang pagkagutom, ang kahirapan, ang panganib o ang kamatayan, wala ninawa nagtagumpay na magpahiwalay sa pag-ibig sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay naging ilaw sa madilim naming daan, sapagkat nilipat mo na kami mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, kung saan wala ng takot, pag-aalinlangan at pangamba, sapagkat sinabi mo sa amin na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo, Jesus. At magiging totoo sa aming labi, na magiging totoo sa aming puso, na tunay na ikaw ay sapat, na wala nang iba, na ikaw ang kaligayahan ko, ang puso ko, Jesus. Diyos, awitin natin. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Awitin natin. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko,
kapatid ang nilalaman ng ating puso. Nang higit sa ating nalalaman. Ikaw ba kapatid, nakikita mo ba yung sarili mo na nabuburi sa ating Diyos ngayon sa oras na ito? Ninanais mo ba talaga na kanyang na maranasan ang presensya niya sa oras na ito? Kung maghihintay lamang tayo na nakatayo, ngunit gusto talaga nating maranasan ang presensya niya. Huwag tayong pumayag na sa oras na ito hindi nating maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Ang Diyos gusto kanyang katagpuin. Ang makakatagpo lang sa Kanya, yung mga tunay na humahanap sa Kanya. Damhin natin ang kapayapaan. Kapayapaan.
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sabi sa salita ng Diyos, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. At ako ang Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palaalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Kaya o Diyos, sa oras na ito, Panginoon, sa mga bagay na aming naranasan, sa mga bagay kung saan kami nanatili, Panginoon, wala po sa iyo makakapantay, wala po sa iyo makakahigit, Panginoon, wala po makakagawa ng mga bagay na ginawa mo, Panginoon. Kaya po, Panginoon Diyos, higit sa mga bagay na aming naranasan at mga bagay na tikman, ikaw po ang nais po naming manatili, Panginoon, sa aming buhay. Sa'yo po namin nais manangan, sa'yo po namin manais manirahan, O Diyos. Patuloy po kaming itago sa lilim ng iyong pag-ibig, O Diyos. Kung saan maliwanag, kung saan hindi madilim, Panginoon Diyos, nahahayag ang iyong kabutihan sa bawat araw. Muli mga kapatid, awitin natin sa muli pagkakataon. Pwede ba yung mga tinig lang natin, naririnig natin? Hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah, Jesus. Sa katahimikan na binigay niyo po, Panginoon, sa amin, isa lang po namin ang nais po namin makapakinggan, kundi ang iyong salita na inahain mo, Panginoon, sa oras na ito. Kaya salamat po, Panginoon, sa paghahanda niyo po, Panginoon, sa aming puso, sa pagre-remind niyo po, Panginoon, kung sino ka sa aming buhay, sa mga bagay na dapat po namin gawin bilang iyong mananampalataya, na kami sa iyo sumamba, na kami sa iyo maglingkod, na wala kaming ahanamin kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po lahat magsabi ng Amen.
Jesus, from Genesis to Revelation. In Genesis, he's the creator God. In Exodus, he is the redeemer. In Leviticus, he is your sanctification. In Numbers, he is your guide. In Deuteronomy, he is your teacher. In Joshua, he is the mighty conqueror. In Judges, he gives victory over your enemies. In Ruth, he is your kinsman, your lover, your redeemer. In 1 Samuel, he is the root of Jesse. In 2 Samuel, he is the son of David. In 1 and 2 Kings, he is King of kings and Lord of lords. In 1 and 2 Chronicles, he is your intercessor and high priest. In Ezra, he is your temple, your house of worship. In Nehemiah, he is your mighty wall protecting you from your enemies. In Esther, he stands in the gap to deliver you from your enemies. In Job, he is the arbitrator who not only understands your struggles, but who has the power to do something about them. In Psalms, he is your song and your reason to sing. In Proverbs, he's your wisdom helping you to make sense of life and live it successfully. In Ecclesiastes, he is your purpose delivering you from vanity. In the Song of Solomon, he is your lover and your loyal friend. In Isaiah, he is the mighty counselor, the Prince of Peace, the everlasting Father, and more. In short, he's everything you need. In Jeremiah, he is your balm of Gilead, the soothing salve for your sin-sick soul. In Lamentations, he is the ever-faithful one upon whom you can depend. In Ezekiel, he's your wheel in the middle of a wheel, the one who assures that dry, dead bones will come alive again. In Daniel, he's the Ancient of Days, the everlasting God who never runs out of time. In Hosea, he is your faithful lover, always beckoning you to come back, even when you have abandoned him. In Joel, he is your refuge, keeping you safe in times of trouble. In Amos, he is the husbandman, the one you can depend on to stay by your side. In Obadiah, he's the Lord of the kingdom. In Jonah, he's your salvation, bringing you back within his will. In Micah, he is the judge of the nation. In Nahum, he's the jealous God. In Habakkuk, he's the Holy One. In Zephaniah, he's the witness. In Haggai, he overthrows the enemies. In Zechariah, he's the Lord of hosts. In Malachi, he is the messenger of the covenant. Moving on to the New Testament. In Matthew, he's the King of the Jews. In Mark, he's the servant. In Luke, he's the Son of Man, feeling what you feel. In John, he's the Son of God. In Acts, he's the Savior of the world. In Romans, he's the righteousness of God. In 1 Corinthians, he's the Rock of Israel. In 2 Corinthians, he's the triumphant one giving victory. In Galatians, he's your liberty. He sets you free. In Ephesians, he's the head of the church. In Philippians, he is your peace. In Colossians, he is your completeness. In 1 Thessalonians, he is your hope. In 2 Thessalonians, he is your glory. In 1 Timothy, he is your faith. In 2 Timothy, he is your stability. In Titus, he's God and Savior. In Philemon, he is your benefactor. In Hebrews, he's your perfection. In James, he's the power behind your faith. In 1 Peter, he is your example. In 2 Peter, he is your purity. In 1 John, he is your life. In 2 John, he is your pattern. In 3 John, he is your motivation. In Jude, he is the foundation of your faith. And in Revelation, he is your coming King. Okay, good morning everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. Akala ko nasa aircon ako, nasa studio pala ako, kaya ako naka-jacket. Ayos, ang init. Well, magandang umaga po sa mga naririto mula sa Bicol, mula sa abroad. At sa mga nasa online, magandang umaga po sa inyong lahat. Na-miss ko kayo at magkikita tayo bago mag-rapture. Huwag lang mag-rapture mamaya para magkita pa tayo by next week. Okay, so salamat sa Panginoon dahil may pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Diyos. Masaya po bang lahat? Amen. Nawa po tayo ay mawagpala ng Panginoon sa araw na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa araw. Salamat po dahil umulan, lumiwanag ang paligid. O Diyos, liwanagin mo po rin ang aming mga puso at isipan. Matanggap ka po namin, Panginoon, at ang iyong salita ng malinaw, O Diyos. Pagpalain po ang bawat isang naririto at pagpala ka rin po sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, samahan po kami, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.